Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ay magla-live po dito sa aking YouTube channel. I am Purkit Vlog mo. Ito na nga po, medyo siyempre lumalabas na yung ating pagka-senior. Siyempre talagang gano'n, lahat po tayo ay dumarating din sa ganyan. Tayo ay dumarating sa ating mga edad. Ito na nga po ang ating pag-uusapan po ngayon. Paki-shoutout nga pala po sa ating Luzon, Visayas at Mindanao. Ang Mindanao daw ay para kay Duterte, pero nasaan siya? Andun siya sa dahig, nakakulong. Siyempre, talagang ganun ang buhay ng tao. Minsan nasa ibabaw, minsan ay nasa ilalim. Pero si Digong, forever na yan, 30 years na yan nasa ilalim. Bakit kamo? Marami kasi siyang pinatay na kapwa na Pilipino. Saan ka ba nakakita ng leader? Mamamatay ka ng tao. Sa nga ito nga po, shoutout nga pala po sa Luzon, Visayas at Mindanao, lalo na po sa ating mga OFW. Katulad ko, ako po ay isang OFW dito po sa Saudi. Ilang taon po ako nagtrabaho sa Saudi? 21 years old. Pero ganun pa man po, ako po ay nagtagumpay ng patagilig. Bakit kamo? Paninira ng ating mga kapwa Pilipino. Ito nga po, ang Mindanao po daw ay para kay Digong. Nasaan na siya? Di ba? Nakakulong doon sa dahig sa Netherlands. Inuusig siya ng kapwa ng ating mga inuusig ng ating mga ICC. Di ba? Ito na nga po ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol kay Sara Duterte. Si Sara Duterte po ay ini-endorse niya ang 10 senador na parang tutulong sa kanya kung sakali manalo po to sa pagkasenador, lalo na si Marcoleta, isang abogado, di ba? Ito na nga po, kung sakali manalo ang 10 senador, maililigtas nila si Inday Duterte, pero hindi mangyayari. Bakit kamo po? Dahil marami siyang mga kaso. Di ba? Ito, binitbit niya ang kanyang mga senador dito sa lungsod ng Maynila, nakatabi si Isko. Itong si Isko, hindi niya alam na traitor itong babae, itong tomboy na ito. Bakit nagtiwala sa taong ganyan? Anong nangyari sa kanya? Sinisira ni Inday ang imahe ni Isko. Alam mo, si Isko, idol ko yan. Gumasa iboboto ko yan kung yan yung magiging presidente. Pero nagpaggamit sa kay Inday. Bakit kamo? Hindi na napapansin. May tainga siya, may matalino siya. Di ba? Hindi niya naririnig ang mga paninira niya sa ating mga congressman. Dapat hindi ganyan. Malaki ang magiging paninira yan sa kanya. Kung si Inday man ay naninira ng mga congressman, siyempre isa na sa doon, kasama sa dyan. Nakakahiya, di ba? Dapat inisip niya yun. Dapat hindi siya nagpadala kay Inday, dahil yung taong to, si Inday Sara Duterte, ay naninira yan. Kasi yan ay malapit na siyang huliin. Katulad yung siya nasa Netherlands. Araw-araw siya pumapasok sa Lisano, sa kulungan niya ng tatay niya. Pero yung mga huling araw na hindi na siya pinayagan, kasi siyempre nakarecord na yung narecord na yata yung mga pinag-uusapan nila mga mag-ama. Siyempre nasasabi, ito pala yung Inday Duterte, nakasama siya sa hulihin. Napigil siya, kaya alam na niya na si Inday ay kasama sa huhulihin. Paano ngayon? Magsaya na kayo, mga congressman, katulad nitong si Abante. Idol ko yan, si Abante. Bakit kamo? Si Abante matapang magsalita, tulad dito kay Sara, na sinabi niyang kung saan niya dinala ang 125 million. Hindi siya makasagot. Di ba? Yun lang ang sinabi niya.
Pero ang daming batikos ang ginawa ni Inday. Kaya ay nagpunta yan sa lungsod ng Maynila para siraan to mga congressmen nito. O ngayon, pero ano ngayon? O, isa ka na sa huliin. Katulad tong anak ni Ben Abante. Yung babae, ang tapang. Talaga, iyan ang mga gusto kong maging leader. O, tapang. Tatayo ka nga naman sa interblado ng inyong indisyerto. Pagkatapos, maninira ka lang ng iyong kapwa. Wala ka namang ambag sa Maynila. Diba? Kung ako nga, ganyan ang sasabihin ko rin. Kung pupunta si Sara dito sa Rizal, nako, aasarin namin yan. Katulang, dahil nakita ko na yan si Inday dito sa Montalban, yung 2022, nako, nang si may nagsasalita rito, bugok na bugok siya, wala siyang kaalam-alam magsalita. Parang hindi sa abogada. Ngayon, makakabawi na kami. Nakaligtas niya, hindi man siya makaligtas sa impeachment, pero sa impeachment din, huliin din siya. Magkakaroon, patatawag din yan. Pero, mauuna yata ang paghuli sa kanya. Alin sa dalawa? Ang hirap, ano? Di ba? Hirap na maraming kaso. Kaya si Inday, sobrang humahato na siya ng humahato na siya ng paninira sa kanya, sa mga kanyang mga katunggali. Katulad nitong ni Joel Chua, Benny Abante, sinusa pa yung Ortega. Sinisiraan nila Megin sa Maynila. Kaya bumabawi siya, pero malaking bawi sa kanya. Dadamputin na rin siya ng ICC. Kasama yan si Bato de la Rosa. Sana nga mangyari na yan para yung mga Duterte, sana magsama-sama na sila, yung mga DG17, katulad nitong si Vic Rodriguez. Dapat hulihin na rin yan. Yung mga DG17, hulihin na yan, pati si Harry Roque. Kasi mga anay yan sa lipunan dito sa Pilipinas. Dapat na silang paghulihin. Diba? Gusto kong mahuli si Sara Duterte para matauhan siya, para malumas ang kanilang mga kunulumpa sa taong bayan. Dito na lang po. Maraming salamat po. Paki-shoutout ko ang aking YouTube channel at pakipindot ang aking button icon at ang aking live show, at pakisana po paki-like and share. Dito na lang po. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyo. Bye-bye. Love you.